Mga kapuso, hindi na bago sa Pilipinas ang malalakas na bagyo, lindol at iba pang hamon ng kalikasan. Pero sa taong ito, literal na pumutok ang panibagong pagsubok, banta ng karahasan sa mga paaralan. Paano nga ba yan inaksyonan at patuloy na tutugunan ng pamahalaan? Ang ikatlong bahagi ng aming free Sona Special Series sa pagtutok ni Darlene Kai. Tauna ng sinasalag ng Pilipinas ang mga unos at pag-aalboroto ng kalikasan. Galit na dumadagundong at kailangang respondehan ng pamahalaan. Pero ngayong taon, dumagdag sa mga nagdulot ng trahedya ay mga bantang gawang tao at minsan ng menor de edad pa. Simula ngayon, 2026, magiging normal ito sa lahat ng paaralan sa bansa. Required na ang active threat drill o kunwaring pamamaril sa campus para sanayin ang mga nasa loob sa kung paano tumakbo, magtago at ingatan ang sarili kung magkatotoo ito. Nakakakaba po kasi parang totoo po yung experience. As much as we can, we will do it as often as we can kasi kailangan ulit-ulitin yan eh. Tugon ito sa nakapangingilabot na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22 ng isang 14 at 15 anyos. At ikinasawi ng 3 at ikinasugat ng 20 nilang kaeskwela. Serious. Hindi na siya makapagsalita kung ano nangyari sa kanya. Hindi na siya makapagsumbong sa akin. Wala na. Ang ano ko, sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan. Doon pala magtatapos yung buhay niya. Pumasok lang po siya ng school para patayin lang po, ng ganun-ganun lang. Bukod pa yan sa iba pang insidente ng karahasan o mga banta sa mga campus na ang ilan nauwi sa kanselasyon ng klase at pangamba sa marami. Na-experience ko po ang takot sa pagpasok. Hindi po namin alam ano po yung pwedeng mangyari. Kabilang sa mga magulang tulad ni King Louie. Worst fear is magkagulo dito sa school and if ever gayahin ng mga kids kapag they're being bullied, kapag sila ay nadadown sa emotion nila. Bagaman nagsimula na ang pagkakasa ng mga tugon tulad ng mga drill pati mga investigasyon, Welcome to Gorebox. at ipinagbawal pa nga ang video game na nilaro ng Tacloban shooters. Aabangan kung may ibang ilalatag ang Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA o kaya'y hihingin sa Kongreso. Kabilang ang nabuhay na usapin sa edad ng mga dapat panagutin bilang kriminal, gayon din ang pagsugpo sa nihilistic violent extremism o NVE o ang pang-impluwensya ng mga matatanda sa mga batang gamer para magkasa ng karahasan. It took a while for the different agencies in the government to react. Ang punot dulo kasi nito, nagkaroon ng unregulated access. Yung mga bata. There has to be a change on the technology side. May iba pa bang budget o batas na hihingi ng Pangulo, lalo't may mga tila warning signs na noon, tulad ng napigilang tangkang karahasan ng ilang menor de edad sa isang eskwelahan sa Laguna noong Pebrero. Nung nangyari yon, hindi lang yun dapat accomplishment na na-prevent mo yon. Dapat merong question na gano'n ba kalawak to? So yes, kulang kung napansin man nila, kulang ang kanilang reaction to that. Sa ngayon, inatasan ng Pangulo lahat ng ahensya ng gobyerno na gawin lahat para sa dagdag proteksyon sa mga kabataan sa paaralan man o sa cyberspace. Meron siyang gustong i-ban or ibang mga gaming apps. Ang isa ay na-take down na. So ganun ka-concern ang ating Pangulo. Yung pag-test, yung mga X-ray para sa mga metal. So alam ko pinag-uusapan nila yan para sa mga schools na hindi makapasok kung ano man yung mga weapon. Tinutugunan din pati bullying, ganun din ang sentimentong maaaring hindi naligtas ang mga paaralan. Merong programa din ang DepEd patungkol dito sa bullying. So kailangan talaga din prepare din natin yung mga guidance counselors. Mga magulang magkaroon ng mga meeting sa schools na rin
na maturuan sila kung paano din nilang i-guide ang kanilang mga anak. Whole of nation approach dapat ito. Dagdag pa ito sa pagtugon sa mga trahedyang dulot naman ng kalikasan. Hindi po namin alam kung ano yung mangyayari. Kabilang dyan ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na isa sa deadliest sa kasaysayan ng bansa dahil sa 81 patay, 31 nawawala at mahigit 1,600,000 apektado. Super kasakit. Para din akong nasunugan. Sabay sa pag-alalay sa pagbangon, dapat ding tugunan ng kakulangan ng kahandaan ng bansa sa malalakas na lindol na naobserbahan ng Philippine Disaster Resilience Foundation. Panahon nang magbago ang mga polisiya ayon sa UP Resilience Institute. Dahil ilang lindol sa Pilipinas kamakailan ay galing sa unmapped faults o yung hindi pa natutukoy. Baka dapat meron tayong ibang klaseng sistema. No? For example, proposal lang naman to for policy. No? Nalalaman na nung komunidad na ay may sinususpecha na fault na nandyan. Kahit malayo na ang iginanda ng sistema sa pagresponde sa mga kalamidad, pwede pa itong paigtingin. Kapag kapos yung iyong disenyo, kapos yung iyong plano, hindi ka gumamit ng multi-scenario probabilistic risk assessment na nandoon sa batas naman. Pag hindi mo sinunod yun, nandun ka pa rin doon sa historical record, single scenario ka pa rin ng hazard, yun yung tingin kong kulang. Marami tayong ginagawa. Pero marami pa tayong dapat gawin. Kung lindol ito, una, syempre, yung mga engineering solutions. Marami tayong dapat habulin doon. And then, pangalawa naman, yung level of preparedness. Diba, kung handa ba ang ating mga response agencies, handa ba yung mga mamayan. Sa ngayon, bumubuo ang gobyerno ng Harmonized National Contingency Plan on High-Intensity Earthquake for Metro Manila bilang paghanda sa pinangangambahang The Big One. This is our seat of government, di ba? Nandito lahat. Kung ito ang maapektuhan, sino ang re-responde? Sa HNC, pinakapaloob doon, sino ang mga nakatoka na assisting regions sa bawat area, kung ito man ay Central Luzon, kung ito man ay North, South, East, West sector ng NCR or ng Calabarzon, may nakatoka na mga regions at LGUs. Sila yung tutulong. Mahalaga muli ang papel ng Kongreso na kakausapin ng Pangulo sa SONA dahil sa kailangang budget para sa mga kulang na responders at iba pang resources. Hindi po nagpapabaya ang gobyerno. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda. Kung meron pang i-improve, dapat na ganun, maging mas mabilis pa. Mahirap naman talagang masabi kung kailan at saan tatama ang trahedya. Pero iisa ang sinasabi ng mga eksperto. Kaya naman itong paghandaan at kung minsan pa nga pigilan. Kailangan lang ng angkop na mga polisiya at sapat na atensyon. Para hindi kailangang maging normal ng karahasan at maabatan ang mga pinsalang dala ng kalikasan. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.